ang kaisa-isang dokumentado na serial na kumukuha ng buhay sa Pilipinas. Mga katinagalog ko, ikukwento ko sa inyo ang kwento ng pari na si Malyari. Ipinanganak bilang si Juan Severino Malyari sa Macabebe sa Pampanga. Nag-aral ito ng teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas. Tuluyan na ito na naging isang pari ng taong 1809. Nang kanyang kapanahunan ay itong si Malyari ay nagpapalipat-lipat ng bayan. Ito ay bilang isang alalay ng isang pari. Hindi nagtagal nag-apply ito upang maging isang ganap na isang koro paroko. Ngunit hindi lamang isa, hindi dalawa, hindi rin tatlo, kundi 4 na beses na tinanggihan ang aplikasyon nito. Ngunit ganun pa man, ilang beses man na nabigo, hindi naman ito sinukuan ang kanyang pangarap. Kaya naman sa ikalamang beses na pag-a-apply nito, nakuha na nito ang inaasam niya na oo. Sa magalang sa Pampanga, tinanggap ito. Ipinagmamalaki nila ang paring si Malyari. Ito ay dahil siya ay ang unang Pilipino na pari na magiging isang ganap na koro paroko. Hindi tulad ng mga praile ng mga Kastila, pagmamahal at paghanga ang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga parokyano. Isinalarawan nila itong si Malyari na biniyayaan o isang gifted. Ito ay dahil siya ay ang ikalawa lamang na Pilipino na naging bihasa o perpekto sa kaligrafiya. Tila ba na ang mga panahong iyon ay umaayon na sa pari. Ngunit ang kaligayahan ng bayan hindi nagtagal ay nabalot din ng lagim. Isang araw, isang katawan ang kanila na natagpuan. Ang isa ay nasundan pa hanggang sa lumagpas ng 10 na. Sa mga panahong ito, mga Pilipino ay talaga namang masasabi na talaga namang napaka makaluma pa. Ang mga walang buhay na katawan na nakikita ay binibintang nila sa mga maligno at aswang kasama na ang manananggal. Ang bayan ay dahan-dahang binalot ng takot. Maging ang mga gwardiya sibil at iba pang mga praile ay walang ideya kung ano nga ba ang nangyayari. Umabot pa ang 10 taon. Ang bilang na ng mga walang buhay na natatagpuan ay umabot na sa 57. Mula ng taong 1816 hanggang 1826, walang nakaalam kung sino ang gumawa. Tanging ang mga kababalaghan na lamang ang kanilang nakikitang eksplenasyon sa mga kagimbal-gimbal na nangyayari. Nang taong 1826, nang magkaroon ng malubhang karamdaman ang pari na si Malyari, sa tindi ng kanyang naging kalagayan, kinailangan na ito ay alagaan pa ng isang pari. Katulong ng pari ay ang tagapangasiwa ng kumbento. Isang araw habang naglilinis ang tagapangasiwa, hindi sinasadyang nabuksan nito ang isang baul. Sa baul na ito nakatago ang mga ari-arian at kagamitan ng kura paroko na si Malyari. Ngunit nagitla ang tagapangasiwa. Ang mga kagamitan ng pari ay tigmak ng pulang likido. Kasama sa nakita ay ang damit nito na pulang-pula at patalim na may bahid na pula. Sa natuklasan niyang ito, agad na tinawag ng tagapangasiwa ang mga gwardiya sibil at doon nagsimula ng imbestigahan ang may sakit na pari na si Malyari. Doon natuklasan nila ang mga pagmamayari ng mga natagpuang mga biktima, kaya naman mas naging malinaw na. Hindi aswang ang may gawa, kundi ang mismong pari na nagsisilbi sa kanilang bayan. Dahil dito agad na inaresto si Malyari at dinala sa Maynila. Doon lumabas ang katotohanan ng ito ay mas imbestigahan. Ayon sa tala na ang ina ng pari ay sinasabing kinulam daw, kaya naman ito ay nawawala sa katinuan. Kaya naman naisip ng pari na ang sasagip sa kanyang ina ay ang kumuha ng buhay ng iba. Ngunit dahil hindi nagbabago ang kalagayang pangmental ng pinakamamahal niya na ina, paulit-ulit kumuha ito ng buhay ng mga biktima niya. Hanggang sa umabot na nga sa 57 at natigil lang ng magkasakit ito. 14 na taon pong ikinulong ang pari na si Malyari at nang ika-1840, ipinatupad ang kaparusahang bitay para sa kanya. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng tali sa leeg niya. Si Malyari ang kauna-unahan at malamang ang kaisa-isa na naitalang serial na nangunguha ng buhay ng tao sa kasaysayan po ng Pilipinas. Siya rin ang kauna-unahang pare na naparusahan ng ganito. Ito po ay dahil ang gumbursa
ay ginarote 35 taon makalipas at ang 3 pari namang ito ay maling naakusahan ng pagtataksil at sedisyon. Mga katinagalog ko, sa tingin po ba ninyo ay may sakit talaga sa pag-iisip ang pari o nagawa lamang niya ito dahil sa sinaunang maling paniniwala? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamagandang sagot po ay mananalo pa rin ng 100 GCash Flow. Maraming salamat po mga katinagalog ko sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.